Hello guys, good day. Ngayon po guys, ang ating pong topic ay tungkol po sa dinuguan o dugo. Bakit nga ba bawal kumain ng dinuguan o dugo? Ano nga ba ang paliwanag ng Biblia at ng sensya? Dapat po nating malaman bakit bawal kumain ng dugo. So ngayon, umpisahan po natin. Unang-una po, ang dugo ay hindi pagkain. Tama? Tama. Mag-umpisa po tayo sa istorya po sa panahon ni Moises. Sa panahon ni Moises, mayroon na pong katuruan na bawal kumain ng dugo. No, mabasa po natin yan sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 12, versikulo 24, hanggang sa 25. Bawal kainin ang dugo. Pag sa practice sa panahon ni Moises, pag pumatay sila ng hayop o kumain sila ng hayop, yung dugo ibubuhos nila sa lupa na parang tubig. At ang utos ng Diyos, huwag niyong kainin ang dugo. No? Yan. Yan ang isang dahilan bakit bawal kumain ng dinuguan o dugo. Pangalawang dahilan bakit bawal kainin ng dugo ay sapagkat pala yung dugo ay buhay, kaya bawal kainin ang dugo. Sa Leviticus 17:11. So ngayon, yan ay istorya sa panahon ni Moises. No, sa Israelita. Kasi Moises kasi siya yung mediator sa iglesia sa ilang. No? Yung iglesia na yon galing mula sa Diyos na rehistro sa langit sa Hebreo 12:23, sa mga Gawa 7:39 na yung iglesia sa mga panganay, yun ang iglesia sa ilang. Yung panahon ni Moises. Practice nila doon, itinuro ng Diyos sa kanila, huwag niyong kainin ang dugo. Kung papatay man kayo ng hayop, kung kumain kayo ng hayop, yung dugo, ibuhos niyo sa lupa ng parang tubig. Huwag niyong kainin ang dugo. Sa 17:11 ng Leviticus, sapagkat ang dugo ay buhay. Yan ang isang dahilan or turo ng Biblia na bawal talaga kainin ng dugo. So, nalalaman niyo po ang unang istorya po ng Biblia. Panahon ni Moises yun, no? Alam niyo ba guys, na ang Biblia for knowledge, advanced knowledge, pauna na kaalaman. Yung Biblia, may hula sa Biblia, sa aklat ni Daniel, Kapitulo 12, nakalagay po doon sa kapanahonan ng kawakasan, lalago ang kaalaman ng tao. Ngayon, ayon sa mga expert, no? Yung palang mga sakit, napupunta sa dugo ang mga sakit. Ganito po, guys. Yung mga kinakain pala natin, kung matakaw ka na tao, matakaw ka sa rice, matakaw ka sa karne, sa mga matatamis, sa mga maaalat. Kapag na-absorb sa katawan natin, sa dugo po yan papunta. Sa dugo papunta po yan. Kaya pagdating po sa mga medical, sa laboratory, maraming test component o component pagdating sa dugo sa laboratory. May tinatawag na FBS. Ano nga ba yung FBS? Ang FBS, yan ay fasting blood sugar. Detect present diabetes. No? Saan galing yan? Sa dugo. Nakuha niyo ba ang punto ko? Pangalawa, yung sinasabi lang, HbA1c. Ibig sabihin, yung level of sugar, yan ay regarding din sa diabetes. No? Iba din yung yung FBS, yung fasting blood sugar, yun ay kasalukuyang na diabetes o present of diabetes. Yung HbA1c,
yun ay yung kinakain mo sa 2 to 3 months. Nadidetect pa rin ng sensya yan, ng kanilang machine. According to expert, no? Na nalalaman nila sa pamagitan ng dugo. No? Kung matakaw ka, meron kang diabetes, yun yung diabetes. No? Galing sa dugo. Kasi galing sa pagkain, napunta sa dugo, ang mga sakit. Gaya ng creatinine. Ang creatinine ay lason na nahalo sa dugo. Yan ay galing din sa pagkain. Ng matakaw sa karne, sa maalat, sa rice, di ba? Yung carbohydrate, pag natunaw yan, absorb sa katawan natin, magiging glucose. Yun ang sanhi ng diabetes pag matakaw. Pangalawa, yung blood uric acid, sa dugo pa rin yun. Blood urea nitrogen, sa dugo pa rin yun. Mga kanang ditawag na HDL cholesterol sa dugo, LDL cholesterol sa dugo, total cholesterol sa dugo pa rin yan. Yan ay tungkol sa yung heart disease o may stroke. Pagtaas ang cholesterol mo, pwede kang mamatay sa puso o may stroke. Pag mayroon kang diabetes naman, sisirain lahat ng mga laman loob mo. Sa kidney, hanggang sa mamatay ka. At yung creatinine, sa kidney din yun. Because ang creatinine, ibig sabihin, axis kidney function. So, ang punto ko po, kaya bawal pala kainin ng dugo dahil lahat ng ating kinakain pag na-absorb yung mga sakit, no, ay pupunta sa dugo. Kaya pagdating sa laboratory, ang dugo ang una nilang kukuhain, no? Kukunin nila yung dugo, yun ang ilang itis sa laboratory. Maraming component sa dugo. So, balikan po natin bakit bawal kainin ang dinuguan. Unang-una, utos ng Diyos sa Old Testament at saka sa New Testament. Sa New Testament naman, nasulat yan sa Mga Gawa, Kapitulo 15, versikulo 20, hanggang sa 29. Sabi ng Diyos diyan, huwag niyong kainin ang binigti at saka dugo. Iwasan ninyo ang binigti at saka dugo, mga pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, sa paglalasing, sa pakikiapid. Kahit sa panahon ng mga apostol, itinuturo pa rin nila na iwasan ang dugo o kumain ng dugo. No? Kasi alam nila, mga sakit sa dugo pupunta. Nagigits niyo bang ang ibig ko sabihin? Ang mga baboy, yung dinuguan, kadalasan kasi, mga 90%, dugo ng baboy yung dinuguan. No? 90%. Kinakain ng baboy po, unang-una, lamaw, yung mga leftover. Leftover na tinatapon, na ginagawa ng lamaw. No? Yun. Yung mga iba-iba kasing kinakain ng baboy, no? So, kinakain ng baboy. Yung mga kinakain ng baboy, pag na-absorb po yun, pwede magkaroon ng sakit yun, papunta sa dugo. Tapos yung dugo ng baboy, na yung mga sakit na yun, sa dugo, napunta. Tapos, yung mga tao naman, kumakain ng dinuguan. Pag kumain sila ng dinuguan, yung sakit na yun, nahawa na sila. Isa yung sentido din ng Biblia. Diba? Sa panahon natin na matuklasan ng mga tao yan, ng mga doktor, no? Na ang dugo talaga kailangan iwasan. Itapon natin yan na parang tubig. Yun pang isang dahilan po kaya bakit bawal kumain ng dugo. Kasi utos po ng Diyos. Utos ng Diyos na huwag kainin ng dugo. Bawal talaga kainin. Utos sa Old Testament, bawal kainin ng dugo. Utos naman sa New Testament, bawal kainin ng dugo. At, according sa sensya, yung mga sakit na pupunta sa dugo. Kaya maraming mga high blood dahil matakaw po sila kumain. Kaya may turo ang Diyos. No, may turo ang Diyos sa Kawikaan 25
kumain ka lang ng sapat sa iyo. Ibig sabihin, kumain ng tama. Yung hindi matakaw, yung sakto lang. No? Para hindi po magkaroon ng sakit. Para hindi maagang matigok. So, dito lang po tayo magtatapos. Sana naunawaan niyo po ang konting kaalaman. No? Kung meron tayong kaunting kaalaman, meron din tayong kaalaman patungkol sa pag-iwas sa mga bawal. Dito lang po tayo magtatapos. By the way, I'm Yuski the Vlogger. So, don't forget to subscribe and click the bell notification. May God bless you.